Pagkarating namin ni Greg sa bahay, ay agad sumalubong sa amin si Hanky, na may malawak na ngiti. Napakunot noo ako nung lumapit ito kay Greg, para kunin ang mga dalang gamit ng asawa ko. "Welcome back Greg," wika pa nito bago kumapit sa braso ni Greg, at inakay papasok ng bahay. Sumunod naman agad ako sa mga ito. Inilapag ni Hanky ang mga gamit ni Greg sa ibabaw ng lamesa, na nasa gitna ng sofa. Uupo na lang sana si Greg sa sofa noong pigilan ito ni Hanky. Lalong kumunat ang aking noo. "What's with her? Change your clothes first Greg. Ihahanda ko na ang dinner, para makakain ka na pagbaba mo," sabi pa ni Hanky bago itinulak paakyat ng hagdan si Greg. Naguguluhan na napatingin na lang sa akin si Greg. Napakibit-balikat na lang ako, dahil kahit ako ay hindi maintindihan ang mga ikinikilos ni Hanky. Nang mawala na sa paningin namin si Greg, ay naglakad naman papuntang kusina si Hanky. Inilapag ko naman ang backpack na gamit ko sa sofa, bago sumunod dito. Pagkarating ko sa kusina, ay napakunot noo ako nung mabutan kung inaayos ni Hanky ang pagkain na para kay Greg. "What are you doing?" Hindi ko napigilan ang inis sa aking boses. Humarap naman sa akin si Hanky at ngumiti. "Taking care of my Greg," sagot naman ito na lalo kong ikinainis. Ngumiti lang ito ng nakakaloko, bago humarap sa may sink upang kumuha ng mug at thermos. "Greg loves coffee so much, and to inform you, I'm the one who always prepare coffee for him, every time that he is with his mom house." Pagkukwento pa nito, habang nagsasali ng mainit na tubig sa mug. "Thank you for that. Pero ngayon hindi mo na kailangan pang ipagtimpla ng kape ang asawa ko, dahil kaya ko naman gawin iyon. Ako na ang magtitimpla niyan," wika ko dito na akmang kukunin na ang mug na hawak nito, kung hindi lamang nito yun iniiwas sa akin. Napakunot noo ako, habang ito naman ay lumawak ang pagkakangiti. "No need, ako na. Kaya ko naman ako nang tungkulin mo bilang asawa ni Greg. I can act as if I'm his wife. It's my pleasure." May nakakalokong ngiti na wika nito, bago bumaling sa tinitimpla nitong kape. Pakiramdam ko ay umahan lahat ng aking dugo sa ulo. "I will never give you my permission to take my responsibility as his wife. Don't be desperate. Ako na ang magtitimpla ng kape," wika ko bago muling sinubukang agawin ang mug kay Hanky. Nagulat ako noong bigla itong humarap sa akin, habang hawak ang mug na may lamang mainit na kape. Masama rin ang tingin nito sa akin. "I'm really desperate." Galit na wika nito bago isiniboy ang mainit na likido sa aking kamay. Sa sobrang gulat, ay hindi ko nagawang umiwas. Agad kong naramdaman ang sakit sa aking kamay. "Anong ginawa mo? Ang sakit. Ang sama mo." Naiiyak na sigaw ko dahil sa sobrang sakit. Mabilis kong binyanlawan ng malamig na tubig ang aking kamay, na ngayon ay sobrang namumula. Sunod-sunod ang ginawa kong paghikbit. "Ang sakit. Kawawa ka naman. Bagay lang yan sa'yo dahil inagaw mo sa akin ang Greg ko." Narinig kong wika ni Hanky sa may likuran ko, na nagawa pang tumawa. Naramdaman ko bigla ang pag-ahon ng galit sa aking dibdib. Pinunasan ko ang mga luha ko, at pilit na hindi pinansin ang hapdi sa aking kamay. Masama ang tingin na lumingon ako kay Hanky, na ngayon ay naka-cross arms at nakangiti sa akin. Nakaramdam ako lalo ng inis, kaya mabilis kong kinuha ang thermos, para gawin din sana ang ginawa nito sa akin. Napansin ko ang pagkagulat, at takot sa mukha ni Hanky. Bubuksan ko palang sana iyon, noong bigla na lang itong natamba sa sahig. "Help me Greg!" Sigaw nito bigla na ikinamaang ko. Napatingin ako sa may pintuan ng kusina, kung saan naroon na pala si Greg. "What are you doing Mira?" Galit na sigaw ni Greg, bago ito nagmamadaling lumapit kay Hanky. Para alalayan itong tumayo, napanguso naman ako, at mabilis na ibinalik ang hawak na thermos sa ibabaw ng sink. Gusto niya ako buhusan ng mainit na tubig Greg, sumbong ni Hanky kay Greg, na lumambitan pa sa leeg ng asawa ko. Nagawa pa nitong humagulgol kahit alam ko na peke lamang iyon. Napamaang ako dahil sa sobrang galing nito sa pagpapanggap. "I'm the victim here." Nakaramdam ako ng pagkataranta noong sinaman ako ng tingin ni Greg. Hindi naman ako ang nagsimula hindi ko naman talaga. "Let's talk later," putol ni Greg sa paliwanag ko, bago nito nalalayan si Hanky palabas ng kusina.
Nagawa pang lumingon ni Hanky sa akin, para bigyan ako ng isang nakakalokong ngiti. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko na rin napigilan ang pagluha ko, dahil sa hapdi ng paso sa aking kamay, at dahil na rin kay Greg na pinili si Hanky. Bakit ang sakit-sakit? Tanong ko sa sarili habang umiiyak. Ano ba ang ibig sabihin, kapag nasasaktan ka tuwing nakikita mong iba ang pinili noong taong lagi mong kasama? Tanong ko sa kabilang linya. Nandito ako ngayon sa aking kwarto, habang ka-video call si Maxon. Napansin ko ang pagmulaga ng mata nito. OMG! You are in love, best friend. Natutuwa na wika ni Maxon. Napabuntong hininga naman ako. In love? Paano mo naman nasabi? Hindi pa rin makapaniwala na tanong ko dito. Dahil nagseselos ka, best friend, wika pa nito sa kabilang linya. Napabuntong hininga na lang ako at hindi na umimik pa. Nagseselos. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Maxon. Alam mo, best friend, malalaman mo kung mahal mo ang isang tao, kapag masaya kang makita o makasama siya, masaya ka kapag masaya siya, malungkot ka kapag malungkot siya, o wala siya sa tabi mo. Parati mo rin siyang iniisip at nagseselos ka, kapag may kasama siyang iba, dagdag pa ni Maxon na ikinatingin ko dito. Kumunot ang noo ko, habang ito naman ay ngumiti sa akin. Bakit ang dami mong alam, Maxon? Wala ka pa naman experience ah. Ang alam ko, hindi ka pa nagkaka-love life, wika ko dito na ikinatigil nito. Sinaman ako nito ng tingin at inirapan. Natawa tuloy ako ng mahina. Hindi naman experience lang ang nagtuturo sa atin, best friend. Pwede rin namang observation din natin at pagbabasa. Yun. Kaya huwag ka dyan masyadong ano sa akin, sabi nito na inirapan na naman ako. Mukhang nagtampo ito bigla sa akin. Tinawanan ko lang ito ng mahina, dahilan para erapan ulit ako nito. Sorry na, best friend Max. Paumanhin ko dito bago nangalumbaba, at napaisip ng malalim dahil sa mga sinabi nito kanina. In love na ba talaga ako sa kanya? Wala sa sarili na tanong ko, habang iniisip ang mukha ni Greg. Sino ba kasi ang maswerteng lalaking tinutukoy mo, best friend? Let's talk, Mira, bungad ng isang boses mula sa may pintuan. Napamulaga ako noong makita ko na papalapit na sa akin si Greg, habang nakakunot ang noo. Napatingin ako kay Maxon na ngayon ay nakakunot din ang noo, at para bang curious sa kung sino ang biglang pumasok sa aking kwarto. Lalaki. Sino yung nagsalita, best friend? Bye. Putol ko sa sinasabi nito, na agad isinarado ang laptop, upang hindi nito makita ang ngayon, ay nakalapit na sa aking si Greg. Sino ang kausap mo? Tanong naman sa akin ni Greg. Humarap naman ako dito para ngitian ito. Pinagmasdan ako nitong mabuti. Si Maxon, sagot ko naman dito, dahilan para mawala ang kunot sa noo nito. Okay. Let's talk about what happened earlier, wika nito bago hinigit ang bangko na ginagamit ko, kapag nag-aaral ako. Umupo ito roon habang ako naman ay sa gilid ng kama. Humarap ito sa akin pagkatapos. Hindi naman ako. Hindi ko na ituloy ang aking sasabihin, dahil bigla nitong hinawakan ang kamay ko. What happened to your hands? Tanong nito na halata sa boses ang galit. Napanguso naman ako. Ngayon mo lang napansin, may himig pagtatampo sa boses na sabi ko dito. Narinig ko naman ang mahina nitong pag-osek. Who did this? Walang ekspresyon ang mukha na tanong ulit nito sa akin. Hanky, simpleng sagot ko dito. Napasimangot ako noong kumunat lang ang noo nito, at pinagmasdan lang ang aking mukha, na para bang inaalam kung nagsasabi ba ako ng totoo. Nagsasabi ako ng totoo, master. Tinapon niya sa akin yung kape, kaya nga muntik ko na rin siyang tapunan ng mainit na tubig. Kung ayaw mong maniwala sa akin, I believe in you, putol nito sa sinasabi ko na ikinangiti ko. Nagulat pa ako noong bigla na lang ako nitong binuhat. Anong ginagawa mo, Greg? Gulat na reaksyon ko dahil sa ginawa nito. Agad na pumulupot ang aking braso sa leeg nito, dahil sa takot na baka mahulog. Bringing you to my room, sagot naman nito, na saktong nakalabas ng aking kwarto. Bumungad pa sa pinto ng aking kwarto ang gulat na mukha ni Hanky. Greg, take your rest, Hanky, putol ni Greg sa iba pang sasabihin ni Hanky. Lihim ko namang tiningnan si Hanky, na nahuli ko pang masama ang tingin sa akin. Nang makapasok kami sa kwarto ni Greg, ay agad na kumulo ang aking sikmura,
noong makita ko ang mga pagkain na nasa ibabaw ng mini table. Aalis na sana ako sa pagkakabuhat sa akin ni Greg, para kainin ang mga naroong pagkain noong pigilan ako nito. I need to apply some ointment to your burn first. Wika nito bago ako dahan-daang pinaupo sa gilid ng kama nito. Napanguso na lang ako. Nang tumalikod saglit sa akin si Greg, para kumuha ng first aid kit sa cabinet, ay mabilis akong kumuha ng isang piraso ng fries, at isubo iyon. Mabilis ko namang itinikom ang bibig ko noong bigla na lang humarap sa akin si Greg. Sinamaan ako nito ng tingin. Nginitian ko naman ito. Asak na lang nito bago lumuhad sa may paanan ko, at hinawakan ang aking kamay. Lalagyan na lang sana nito ng ointment ang paso sa kamay ko, noong mapansin nito na nakatingin pa rin ako doon sa mga pagkain. Baboy, napapailing na wika nito, bago kumuha ng fries at isinubo iyon sa akin. Mabilis ko naman iyong inuya. Nagawa pa ako nitong painumin ng tubig. Sweet. Napangiti ako ng malawak dahil doon. Napatitig na lang ako dito, habang nilalagyan ng ointment ang paso sa kamay ko. Masaya kang makita o makasama siya. Naalala ko bigla na sabi sa akin ni Maxon. Napangiti na lang ako. Ang akala ko babawal ako ng mga junk foods. Tanong ko kay Greg habang nakangiti. I'll let you take a little bite to reduce your cravings, sagot nito na hindi tumitingin sa akin. Napanguso na lang ako, dahil pakiramdam ko ay lalo lang akong matatakam. Just little Mira, dagdag ni Greg noong mapansin nito ang pagsimangot ko. Tapos na ito ngayon sa paglalagay ng ointment sa aking kamay. Oo na master, nakangiti at sumusuko na sabi ko na lang, dahil baka magbago pa ang isip nito. Nagising ako kinabukasan na wala na sa tabi ko si Greg. Inunat ko muna ang mga braso ko, bago tumayo sa kama para pumunta sa CR. Bubuksan ko na lang sana ang pinto ng CR, noong sakto naman iyong bumukas at lumabas mula roon si Greg. Agad na dam ako ang paningin ko sa hubad nitong katawan. Nakatapis lang ng tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan nito. Naramdaman ko ang pamumula ng aking pisngi. Hindi ko rin naiwasan ang mapalunok laway. Yummy body. Napailing-iling ako, para alisin ang mga maduduming bagay na pumapasok sa aking isip. Kadiri, wala sa sarili na suwi ko sa aking sarili. Napansin ko naman ang pagkunot ng noo ni Greg, napatigil din ito sa ginagawa nitong pagpupunas ng buhok, gamit ang isa pang tuwalya. Napalunok laway na naman ako. Noong mapansin ko na unti-unti itong lumalapit sa akin, habang hindi inaalis ang titig sa akin, sorry. Iba ang ibig kong. Naputol ang iba ko pang sasabihin, noong mapansin ko na unti-unti itong lumalapit sa akin. Napamulaga ang mga mata ko, noong sa pag-urong ko ay bigla na lang akong natamba sa kama. Babangon na sana ako, noong bigla na lang pumaibabaw sa akin si Greg. Agad na bumilis ang tibok ng puso ko. What did you say? Walang emosyon na tanong sa akin ni Greg, habang nakatitig sa mga mata ko. Iiwas ko sana ang tingin ko dito, pero pinigilan ako nito sa pisngi. Napalunok laway ako. Mali ang pagkakaintindi mo Greg. Nauutol na paliwanag ko dito, habang nakatingin sa mga mata nito. Naningkit naman ang mga mata nito, dahilan para mapakagat labi ako, na dapat ay hindi ko na lang ginawa, dahil napatingin ito sa labi ko. Sinubukan kong itulak palayo si Greg, pero masyado itong mabigat para makaya ko. Magbihis ka na Greg, baka malate na tayo sa show. Natatarante na wika ko, pero parang wala itong narinig na unti-unting inilapit ang mukha sa mukha ko. Naramdaman ko ang bilis ng pintig ng puso ko, na para bang may naghahabulan doon. Noong makita ko na konti na lang, at lalapat na ang labi ni Greg sa labi ko, ay napapikit ako at napatuon ang mga kamay ko sa dibdib nito. Namangha ako noong mapagtanto ko, kung gaano katigas ang dibdib ni Greg. Kinapakapa ko pa yun, dahilan para matawa ito ng mahina. Naramdaman ko ang mahina nitong pagpitik sa noo ko, at pag-alis sa ibabaw ko. Pinakalma ko muna ang aking sarili, bago ako nagmulat ng mata. Ngayon ay isinasara na ni Greg ang zipper, nang ngayon ay suot na nitong pantalon, habang nakatalikod sa akin. Hubad pa ang itaas na bahagi ng katawan nito, kaya malaya ko pang napagmamasdan ang maganda nitong katawan. I like his broad shoulder and muscular body. Nag-gym ka ba? Hindi ko na napigilan pang itanong dito. Yeah,
Baliwalang sagot nito, bago isuot ang teacher uniform na tumakip sa matipuno nitong katawan. Bakit hindi ko alam? How will you know if you don't even notice me? Tanong nito na humarap na sa akin. Natigilan naman ako sa naging tanong nito. Narinig ko pa ang mahina nitong pag-osek. Fix yourself, Mira. I'll wait you downstairs. Dagdag nito bago lumabas ng kwarto. Naguguluhan na sinundan ko na lang ito ng tingin. Nang mawala na sa paningin ko si Greg, ay agad kong inayos ang aking sarili. Agad din akong lumabas ng aking kwarto at tumuloy sa kusina. Naabutan ko pang kumakain ng bacon si Greg, na noon ko lang napansin sa nakalipas na 5 buwan ng aming pagsasama sa iisang bubong. He really likes bacon. I feel useless knowing nothing about my own husband. How will you know if you don't even notice me? Napabuntong hininga ako, bago nagpatuloy sa pagpasok sa kusina. Tumuloy ako sa tapat ng refrigerator, para kumuha ng maiinom. Agad na lumawak ang ngiti ko, noong makita ko ang soft drinks in a can. Pakiramdam ko ay bigla na lang lumiwanag ang buong paligid dahil doon. Kukuha na lang sana ako ng isa noong bigla na lang nagsalita si Greg. Kay Hanky ang soft drink na yan, Mira. Better choose fresh milk, wika ni Greg na ikinalinggan ko dito. Nakatingin na pala ito sa akin. Agad akong napanguso, at masama ang loob na kumuha na lang ng gatas, at umupo sa katabi nitong upuan. Nakaramdam ako ng inis noong pumasok din sa kusina si Hanky, na agad pumunta sa may refrigerator, para kumuha ng soft drinks in a can. Ngumiti pa ito sa akin na para bang nang iinis. Napanguso akong lalo. Stop pouting, kid, suway sa akin ni Greg, habang nilalagyan ng fried rice at hotdog ang aking plato. Hindi naman ako dito nakinig, at nanatili lang akong nakanguso. Narinig ko naman ang mahina nitong pag-osek. Bakit siya pinapayagan mong uminom ng soft drinks? Nakanguso na tanong ko dito. Sinama naman ako nito ng tingin, habang narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Hanky. Because he likes me more than you. Natatawa na sagot ni Hanky, na lumagok pa ng soft drinks sa paraang nang iinggit. Mas amid ka sana, K-Pal. Marahas na nagpakawala na lang ako ng hininga bago tumungo. Because I'm more worried about you. I want to take care of your health, narinig kong wika ni Greg. Naikinaangat ko ng tingin. Napangiti ako noong malaman ko na ako ang tinutukoy nito, dahil sa akin ito nakatingin. Hindi namin naiwasan na mapatitig sa isa't isa. Naramdaman ko bigla ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Calm self. Naputol lang ang pagtitigan namin ni Greg, noong tumikim si Hanky. Napansin ko pa ang masama nitong tingin sa akin. Stop flirting. Let's eat, wika pa ni Hanky. Na parabang ako lang ang tinutukoy nito sa una nitong sinabi. Nagawa pa ako nitong erapan. By the way, Greg, pupunta nga pala dito si Sandro to welcome me here. Baling naman nito kay Greg na agad na napakunot noo. Welcome party. Yes, Greg. Hindi mo man lang kasi ako winelcome dito. Pakiramdam ko tuloy hindi ako welcome sa bahay mo, so I set my own welcome party. Nakanguso at himig nagtatampo na wika ni Hanky kay Greg. Hindi ka naman talaga welcome, bulong ko sa aking sarili habang nakatutok ang paningin sa plato, at nakikinig lang sa mga ito. Don't worry, si Sandro and his wife lang naman inimbitahan ko, Greg. Okay lang ba? Malambing ang boses na tanong pa ni Hanky kay Greg. What do you think? Narinig ko naman na tanong ni Greg. Nagpatuloy lang ako sa pagkain, at hindi pinansin ang tanong ni Greg, Mira. Pukaw sa akin ni Greg na ikinatingin ko dito. Nagpalipat-lipat ang tingin ko kina Hanky at Greg.na ngayon ay parehong nakatingin sa akin. Ngayon ay masama ang tingin sa akin ni Hanky, na para bang gusto ako nitong lamunin ng buhay. Hinihintay ng mga ito ang sagot ko. Ha? Okay lang ba sayo? Walang emosyon ang mukha na tanong sa akin ni Greg. Oo naman. Natataranta na sagot ko dahil sa gulat. Hindi ko kasi inasahan na hihingin pa ni Greg ang permiso ko. Napakunot noon naman si Greg sa naging sagot ko, kaya pilit akong ngumiti. Okay lang talaga sa akin tsaka sina Kuya Sandro lang naman kaya go. Agad na dagdag ko nang ngumiti pa ng malawak. Napailing-iling na lang si Greg. Si Hanky naman ay padabog na nagsimula ng kumain. Pagkatapos ng maghapong klase, ay agad kaming umuwi ni Greg sa bahay,
dahil inaasahan namin ang pagdating ni Kuya Sandro, at ng asawa nitong si Ate Charm. Nang makarating nga kami sa bahay, ay agad na sumalubong ang mga ito sa amin. Yumakap sa akin si Ate Charm habang si Kuya Sandro naman ay umakbay kay Greg. Tol, how's life? Tanong ni Kuya Drew kay Greg, habang naglalakad papunta sa may sala, kung saan naroon si Hanky na inaayos ang mga pagkain sa mini table. Mukhang doon nito gusto magkalat. Fine, maikling sagot naman dito ni Greg, na ikinatawa ng mahina ni Kuya Sandro. Nandito na pala kayo. Come here. Excited na wika ni Hanky, na agad lumapit kay Greg para humawak sa braso nito. Wala tuloy nagawa si Kuya Sandro, kung hindi alisin ang pagkakaakbay kay Greg. Agad namang naningkit ang mga mata ko. Wow, you are still clingy with Greg, Hank. Baka naman pagselosan ka niya ni Baby Mira. Natatawa na wika naman ni Kuya Sandro, na bumaling pa sa akin. Sinimangutan ko naman ito, dahilan para matawa pa itong lalo. Stop laughing Sandro, hindi ka nakakatuwa. Nikairap na suway naman ni Ate Charm kay Kuya Drew. Muntik pa akong matawa, dahil parang tuta si Kuya Drew, na nabahag ang buntot matapos pag-alitan ng amo. Sorry sweetie pie, paumanhin pa nito sa asawa. Tinapik-tapik pa ito ni Greg. Coward boy, pang-aasar pa dito ni Greg. Agad namang lumagok ng alak si Kuya Drew, na meron din sa lamesa bago sinaman ng tingin ang kaibigan. I'm not coward Greg, I just love her that much. Sagot naman ni Kuya Drew, dahilan para hindi ko maiwasang kiligin. Sabay na napaka-sexy na Greg at Ate Charm, pero alam ko naman na natuwa si Ate Charm sa sinabi ng asawa nito, dahil nakita ko ang pamumulan ng pisngi nito. Napangiti na lang ako. Which movie do you like Greg for marathon? Singit naman ni Hanky na ikinawala ng aking ngiti. Umahan na naman ang inis sa aking dibdib, noong makita ko na mas idinikit pa ni Hanky ang katawan nito kay Greg. Slut as before, wika ni Ate Charm na ikinatingin ko dito. Napansin ko na masama rin ang tingin nito kay Hanky. Kumunot naman ang aking noo. Bumaling ito sa akin pagkatapos. Protect your husband from her baby girl. Huwag mo siyang hayaang maaga ng higad na yan, payo pa sa akin ni Ate Charm, bago naglakad palapit sa asawa nito.